Bakit mabilis mamatay ang matandang mister na may kabit na younger woman? So basahin natin itong comment ni Ma'am Luningning Rayala. Sabi dito ni Ma'am Luningning, yung mga lalaki na naghahanap ng mga bata kasi hindi nila matanggap ang pagtanda ng kanilang asawa. Okay, so stop muna tayo dyan. Totoo ito. Yung acceptance kasi na umiidad na yung kanilang misis ay hindi matanggap ng mga matatandang mister. Hindi nila akalain na yung kanilang misis ay mawawala ang yung alindog, mawawala yung makinis na balat, mawawala yung sexing katawan, mawawala yung pagiging gorgeous kasi nga umiidad na eh. So, yung mga aging na nakikita niya doon sa kanyang misis, hindi niya matanggap yun. At marahil eh, hindi rin niya accepted pa yung kanyang pagtanda. So, totoo ito. Hindi nila matanggap. So, kaya napaka-importante ng acceptance sa mga mister na tatanda silang parehas, tatanda si misis. At si misis ay mangungulubot ang balat at iba pang mga pagbabago. So, hindi matanggap ang pagtanda ng kanilang asawa. Akala nila bata pa sila, samantalang matanda na rin sila. So, hindi na rin nila napapansin na matanda na rin naman sila. So, lalo lang madadali ang kanilang buhay kasi hahabol sila sa kabataan ng kanilang bagong babae. So, totoo ito. Hahabulin kasi nila yung lifestyle ng babae, yung younger woman. Kung yung babaeng iyon ay malakas mag-inom, sasabayan niya yan. Kung nagbabar yung babae, sasabayan niya yan. Kung magastos yung babae, sasabayan niya yan, susustentuhan niya yan. Kung yung babae ay mahilig mag-travel o mahilig mamasyal o let's say may mga lifestyle na pangbata, kagaya ng mag-hiking, so kasama ito, pipilitin niya ito. Matetegi ito pagka nag-hiking. Lalo na may sakit sa puso, todas to. O kaya ay mag-surfing, yung mga strenuous activities, sasabayan niya ito. Kasi nga, piniplease niya itong younger woman, eh hindi na kaya ng katawan, hindi na kayang humabol. So yun eh, no? Kaya madadali yung buhay niya dito. Oh, yan sabi niya ni Ma'am dito, kasi hahabol sila sa kabataan ng kanilang bagong babae. Tama. Makikipagsabayan, yan sabi niya dito, makikipagsabayan sila kahit hindi nila kaya. Andun yung stress at pag-iisip. Kung paano nila mapapaligaya ang batang babae. Yun ang point dito, no? Na yung bago nila, sabi niya dito. Kaya kahit ina-underestimate sila, no? So ibig sabihin ni Ma'am, kahit ina-underestimate yung mga mister, mga matatandang mister na mga younger women, ay tinitiis nila. Halimbawa, ina-underestimate yung kakayanan sa kama. Kasi itong mga 50s, 60s na lalaki, hindi ito kagaya ng ng mga nakakatalik nitong mga younger woman. Ang mga nakakatalik kasi nitong mga younger woman, mga kasing edad nila, tumatagal ng magdamagan sa sex. So, nakakailang rounds yan. Na kasing edad niya. Ngayon, kung ang magiging boyfriend nitong batang ito, nitong younger woman, ay mga 50s, 60s, ay ito'y paghahanapan. Sasabihin ni isa pa lang, ayaw mo na. Ang hina mo naman, at saka lambot-lambot na niya, bakit ganon? 'Di ba? Paghahanapan niya, i-underestimate. Bababa ngayon yung self-esteem nung matandang lalaki, mai-insecure. Tapos magseselos pa siya doon sa mga exes na mga younger boys nitong babae. So, ang gagawin nitong matandang mister mo o mister nyo, magko-compensate. So, dadaanin niya ngayon, no? Magko-compensate. Hahanap siya, ano kayang maganda dito? Kasi, hindi na natigas tapos hindi ko na mapaligaya masyado sa kama, eh di dadaanin ko sa pera. Kasi ako yung, yun yung advantage ko. Ako yung may pera. Yung mga bata naman na, mga batang lalaki naman na naging ex niyan, o yung mga nanliligaw din, yung mga walang pera, walang mga kakayanan. So, ito ang aking panlaban. Yun ang sinasabi dito ni Ma'am.
na kung paano nila mapapaligaya ang batang babae na bago nila. Kaya kahit ina-underestimate sila, tinitiis nila, kaya bumabawi sila sa pagbibigay ng pera. Kaya stress pa rin kasi matakaw sa pera ang bago nilang babae. Yes, totoo ito. Yung mga kabit na younger woman, talagang matatakaw sa pera yan. Ang gustong phone niyan, iPhone 17 Pro. No, yun ang ano niyan, mga phone niyan, Samsung Galaxy, no? Uh, S25. Ang gusto ng mga yan, Ultra. Kasi nga, nang ibig sabihin nila, meron silang jowang matanda na mapera, by sasamantalahin nila yung pagkakataon. Syempre, ang gusto nitong matandang mister ay ma-provide kasi nga hindi na mapaligaya masyado itong babae sa kama, so dadaanin niya ngayon to sa pera para hindi umalis, para hindi maghanap ng iba. At marami pa itong mga ipinabibili. Materialistic kasi itong mga batang ito lalo na itong mga Gen Z. Ngayon, yung mga early 20s, nako, delikado yan. So, ang sabi ni ma'am dito, ayun na nga, kasi matakaw sa pera ang bago nilang babae at batang babae, paano kung hindi naman ganun kalaki ang pensyon? Ayun. Paano kung hindi nga naman ganun kalaki ang pensyon? O ang kinikita ng lalaki, di baga? Ang sabi niya. Kaya, stress lang, mabilis lang sila mamatay. Okay, kasi syempre ganito yan, di pupuwersahin nung matandang mister, yung kanyang pera. Ibibigay ngayon niya yun na ibibigay doon sa kabit. Ngayon, pagka yan ay kakaunti na o hindi na niya masustain, mamumroblema yon, mag-iisip yun, ako, papaano ito? Hindi ko na masustentuhan ng ayos itong aking kabit na ito na batang babae. Ano aking gagawin diyan? Iisip ngayon niya ng iisip. So, mangyayari diyan, kahit siya matanda na, magtatrabaho ngayon yan. Hahanap niya ng ibang paraan. Kaya yung iba na mga matatanda, mapapansin ninyo na itong mga matatandang ito ay mayroong mga ibang sources ng pinagkakakitaan. Napipilitan silang maghanap buhay para doon sa kabit. Na dapat ay sila retired na. Isipin ninyo yon. Dapat yang gayang mga matatanda na ay yan ay more on self-care. Ang iniintindi na niyan basically ang kanyang sarili at ang kanyang misis. Yung kanilang welfare, no? Yung kanilang mental health, yung kanilang physical health. Papa-check up sa doktor, healthy lifestyle, exercise, no? Tsaka yung mga hobbies, mga healthy hobbies na may involve yung physical exertions. Yun yung dapat na iniintindi ng matanda no? Enhancement para gumanda yung psychological, no? Yung mental ng matandang lalaki. Paano ngayon gaganda ang mental health nitong matanda? Ay inupakan nga ito ng ganitong klase ng situation. So, mamamatay ito ng maaga. Tataas ang blood pressure, lalaki ang puso, no? Aatakihin to, patay. Ganun yun Mamumroblema, tataas ang blood pressure, okay? Puputok ang ugat sa utak, stroke, bursting of blood vessels in the brain, CVA, cerebrovascular accident, patay. Okay, ganun yun Mamumroblema dun sa kanyang kabit at gusto nang humiwalay at nakikipagkita dun sa ex na batang lalaki. Yung kanyang kabit, namroblema, bumaba ang immune system, nagka-cancer, patay. Yun ang mangyayari doon. O kaya, matanda, okay, hindi alam ang gagawin kasi nawalan ng pera, nahut-hutan ng kabit na batang babae, na-depress, nagbaril sa ulo, patay. Ang daming kamatayan Okay. So, anong takeaway natin dito? Kapag po tayo ay umiidad, no, mas maigi na tayo ay magpakabait na. Tayo ay mag-settle sa ating misis. Huwag tayong babae. Huwag tayong gagawa ng makakasama sa ating kalusugan para hindi tayo mamatay ng maaga. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next content. Bye for now.